Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Ito po so far, nababawasan na po ang ating ubo at medyo bumubuti-buti na rin po ang aking boses. Pero yun po, ipag-pray nyo lang po ako na magtuloy-tuloy na po ang aking paggaling kasi medyo ang hirap po talaga kapag may sakit. Ang hirap po pagka yung boses wala, no? So ayan, tulungan nyo lang po ako mag-pray na maging okay na po ang aking health. Dire-diretso po, no? At mawala na po ang sipon at ubo ko, no? Yun na lang po, tsaka yung pagkatinanlalamunan talaga. Kamusta po kayo? Napanood nyo na po ba yung first, second, and third reading of the day natin kahapon? Malamang yung third reading of the day po hindi nyo pa po ganun napanood, at yung second reading of the day kahapon, no? I hope na mapanood nyo po lahat yan para po bago kayo tumalon sa reading na ito. Okay? Namatay po yung ating kandila kasi ako ay nagbalasa. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Ito naman po ngayon sa kabila. Pili na po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Yan, tingnan na po natin. Sa ngayon po ay bumubuti ka naman po emotionally, nagiging stable kahit papano, no? Kahit na feeling mo po ay naiisip mo pa po siyang palagi, pero somehow mas maayos ka na po ngayon. Ituloy-tuloy mo po yan. Minsan po naiisip mo na umiiyak ka pa din, pero sa totoo lang po, ayan, no? Umaayos-ayos na po yung pakiramdam mo. May lack of commitment po akong nakikita sa taong to. This person is somehow takot po siyang mag-commitment ngayon, ano? Or kung may commitment man po ito kay Chabilitang Palaka, I assure you, hindi po ito ganon ka-successful, no? Ganon pa rin po siya, greedy and possessive. Alam niyo po yung taong to, most of the time po, nakakaramdam po ang taong ito na siya po ay at minsan po mayabang ang taong to, hambog, no? Mayabang, pag pinaparating niya na talagang mayabang po yung dating, medyo may pagka-rude na rin po to. Pero behind that rudeness, meron po akong nararamdaman na pagse-self-pity niya, no? So yung pagiging rude at
hambog niya, mayabang niya is just pagtatakip sa totoong nararamdaman niya na self-pity. May self-pity po ang person niya pero pinalalabas niya na siya ay parang tinatakpan niya po ng pagkayabang lang, no? Sa totoo lang po, no? Yan ang sinasabi ko. Nahulog. Naramdaman ko na mahuhulog eh. Okay, wait lang po. Ating mga insenso ay mga nagsipaghulog na dito. Okay. Nakakaramdam siya ng self-pity pero tinatakpan lang niya ng kayabangan. Akala mo po mayabang to. Pero sa totoo lang po, no, behind that kayabangan, behind that rudeness, is self-pity. Yan, no? May self-pity po siyang nararamdaman. Behind that kayabangan and everything, ayan po talaga, no? Talagang nakakaramdam po siya ng self-pity. Marami po itong kinalulungkot, marami po itong, sa totoo lang, he feels empty, no? May emptiness po siyang nararamdaman, no? Ayan, no? May change na nangyayari sa buhay mo. Ikaw, somehow, nagiging good luck na yung buhay mo, pero siya, dahil sa mga nangyayari sa kanya, hindi po siya masaya, no? Nagsi-self-pity po talaga tong taong to, and hindi po talaga maganda yung pakiramdam niya sa sarili niya. Ayun, no? Hindi siya para pong nararamdaman ko sa taong to, parang somehow yung self-pity niya ay napupunta ng konti na sa depression, no? May depression po itong taong to. Wala po kayong closure and you are incomplete. Yung paghihiwalay nyo, wala po ako nakikita dito na may closure na or whatsoever. Wala po talagang akong nakikita, no? There's failure and defeat. Lahat po ng gawin nito ngayon ay malungkot. Lahat po ng gawin nito sa totoo lang ay hindi maayos or somehow naguguluhan po ito sa mga bagay-bagay sa buhay niya ngayon. Kaya lahat po ng gagawin niya or gagawin niya pa ay talagang papalpak po, no? Kasi hindi po buo yung puso niya sa lahat ng mga pinapasok niya ngayon. Sa totoo lang, ayan, no, meron siyang despair, hope, and reaching out. Gusto po nitong mag-reach out sa'yo kasi gusto niya po somehow lumambot po yung pakiramdam niya. Pero sa totoo lang po, hindi eh. Parang hindi niya po magawa, hindi niya po kayang mag-reach out sa'yo. In a way, naguguluhan po siya kung ano po ang tama niyang gawin, ano? Ang dami niya raw pong overwhelming challenges at kahit papano, dinadaanan niya po yun isa-isa, no? Dinadaanan niya po ang bigat, eh. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, work without result. Kahit ano po ang gawin niya, kahit po anong gawin niya, medyo nakakadrain tong barahan niya, very bigat ng aura niya ngayon. Kahit po anong gawin niya, wala pong nangyayari. Panay kamalasan po ang nangyayari. There will come a time that this person lalapit po sa ito at hihingi ng tawad sa oras at panahong talagang hindi mo na inaasahan or tinanggap mo na sa sarili mo na hindi na to magsusorry, makapal mukha nito, mayabang to. Pero believe me, there will come a time, hindi man po sa ngayon, there will come a time na
ang tao pong ito sa totoo lang ay lalapit sa'yo. Yan o, aaminin ang lahat sa'yo. Ngayon po kasi, dinadivert niya lang po kay Chabelitang Palaka or dinadivert niya lang po sa ibang tao. No? Yung longingness niya po sa'yo, to be honest with you. Kahit anong gawin niya po, talagang naghahanap po siya ng pagkakaabalahan, naghahanap po ito lahat, pero para mapagtakpan po na hanggang ngayon ay mahal ka pa din niya. No, tinatanggal niya po sa isipan niya, sa puso niya, ayaw niya pong aminin na itong taong to ay mahal ka pa. Ayaw niya po, no? To be honest with you, ayaw niya po na maramdaman na may pagmamahal pa po siya sa iyo. There's anger and argument. Sa totoo lang po, may mga anger na siyang nararamdaman. Galit siya sa sarili niya. Kahit siya po, galit siya sa sarili niya kasi hindi niya na po alam kung ano po ang dapat niyang gawin. Natatakot din po siyang lumapit sa iyo kasi somehow baka may rejection po siyang nararamdaman dahil sa ginawa niya sa iyo. Takot po siyang, may resentment po siya iyo pero may takot po siyang ma-reject. Hindi niya po kakayanin ma-reject dahil ito pong taong to, ang taas ng tingin sa sarili. Very greedy, very powerful ang tingin niya sa sarili niya. Powerful po talaga ang tingin niya at kaya dina-dominate niya yung pagkatao mo. Pero sa ngayon, hindi ka na niya maramdaman. There's hatred and maliciousness. Sabi ko po talaga sa inyo, ang taong to po ay galit sa sarili niya. Sa totoo lang, no? Parang feeling niya dapat siya ang laging nasusunod, siya ang laging tama, pero ngayon po nakakaramdam siya na sa lahat ng ginawa niya, parang walang tama. Yan. Ngayon, bored po siya sa sarili niya. No? Bored po ito sa sarili niya. Sa buhay niya, sa mga ginagawa niya, everything ngayon po ng gawin niya is sobrang naboboard po siya talaga. Yan. So that's it for your first reading for today. Ayan po, nakakaramdam siya ng self-pity pero tinatakpan lang niya ng kayabangan. So yan po ang ating first reading of today. I hope na nag-resonate sa inyo, and if you do, can you give me a like and comment down below kung ano po ang inyong mga pakiramdam. Maraming salamat po, and I hope na nakakatulong po ang everyday reading ko sa inyo. Kita nyo naman po talaga ang pagmamahal at commitment ko sa inyo ay ganun na lang. So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you to all my Lady Elena friends, family, and subscribers. Salamat po sa pagiging ever solid and loyal nyo po sa akin. I appreciate it so much. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my only legit and official FB account. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all, and sana po ay maging masaya kayo sa araw na ito. Ang lagi ko pong bilin sa inyo, that life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Huwag po kayong mawawala. I'll be back for our second reading of the day. Thank you. God bless you. I love you all po.